today, pakinggan mo ang sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Your identity is not determined by people's opinion. Can you say amen? Ang pagkakilanlan mo, hindi nakabase kung ano ang opinion ng ibang tao sa iyo. Your identity comes from your Creator. You don't need to become somebody else. You need to become who God created you to be. Palpakan ko natin ang Panginoon. Glory to God. And if we refuse to define by the world, dahil tayo po ang destined to live an extraordinary life, then there is another thing we must refuse. Ano ba po ito mga bagay na ito na we must refuse dahil tayo po are destined to live an extraordinary life. Refuse to settle for less than God's purpose. Can you say amen? Amen. Refuse to settle for less than God's purpose. Ano sabi mo sa Jeremiah 29 verse 11? For I know the thoughts, ibang translation, the plans that I think or I have for you or toward you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. God has a plan. Sabihin mo, my plan is the Lord. My plan is the Lord sa buhay mo. Not accidents. Hindi ito aksidente yung mga nangyayari sa buhay mo. Kahit nasaktan ka pa, kahit na masakit, kahit na mahirap, yung mga pinagdaanan mo, hindi yan aksidente. Bahagi yan ng plano ng Diyos para matupad ang magandang plano niya sa buhay mo. Kasi, amen? Not purposelessness. Hindi mo pwede walang purpose. Yung mga bagay na hinayaan ni Lord, na ma-experience po natin, mabuti man o masama. Sometimes we settle because we've been disappointed. Disappointed po tayo. Maybe you prayed and didn't see the answer. Maybe you tried, pero bigo ka pa rin. Maybe someone rejected you. Oops. Maybe an opportunity disappeared. And slowly you began saying, okay na siguro to, ganito na lang. Wala na akong maasahan. Ganito na lang talaga ako. Tanggapin ko na lang. Pero mga kapatid, makinig po kayo. Listen to this. Your current chapter is not your entire story. Can you say amen? Amen. Glory to God. Halimbawa, nababasa ka ng libro, tapos ubusan mo yung libro sa page 50. At pag binasa mo doon sa page 50, wala ka nababasa ng maganda. Puro masasama ang nababasa mo. Itatapon mo ba yung libro? Itatapon mo ba yung libro? Hindi mo pa nga nabasa ang buong nakasulat doon po sa libro. Mga kapatid, maybe your present chapter is difficult. Maybe you're in a chapter of waiting. Maybe you're in a chapter of preparation. Maybe you're in a chapter of rebuilding. But don't make a permanent conclusion from a temporary chapter. Can you say amen? Amen. Dahil patuloy na sinusulat ng ating Panginoong Diyos ang kwento ng buhay mo. God is still writing. God is not finished yet. Can you say amen? Amen. Hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Sabihin sa tabi mo, hindi pa tapos si Lord. Hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. God is not finished with you yet. Pangatlo, ano ba yung isang bagay na we have? We have to refuse. Dahil tayo po are destined to live an extraordinary life. Refuse to let fear control you. Hello, ganyan pa ba kayo mga kapatid? Refuse to let fear control you. Ano sasabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7? For God has not given us a spirit of fear, but a power and of love and of sound mind. Mga kapatid, fear is one of the greatest enemies of purpose. Dahil sinasabi ng takot sa iyo, what if I fail? Bakit ano na lang kung mabibigo ako? Pero tapos ko gawin, pero natatakot ka mabigo.
ating pananampalataya, kung meron po tayong pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, gaano man kahirap yung gagawin po natin, gaano man ito posible sa tingin natin, kung meron po tayong pananampalataya, ang tanong po natin ay, what if God helps me? Amen? Mahirap man ito, pero paano kung tulungan ako ng Diyos? Amen. Amen? At hindi po natin makikinggan kung ano po yung mga sinasabi ng ibang tao. Ang sabi ng tao, still where you are. Parang pinaparalyze ka, parang pinagapos ka, hindi ka makakilos dahil sa takot. Pero ang sinasabi, pag meron po tayo po na palataya, take the next step. Sabihin mo, take the next step. Alam mo kapatid, kung nababasa niyo yung Matthew chapter 14, verse 28 to 29, alam niyo ba kung ano kwento doon? Sa Matthew chapter 14, verse 28 to 29, si Pedro, hindi si Paring Pedro na kapitbahay mo. Si Apostol Pedro. Ano po ang nangyari kay Apostol Pedro? Nakita ko niya na lumalakad ang ating Panginoon Jesus sa tubig. Ano po sabi po niya Apostol Pedro? Lord, if it's you, tell me to come to you on the water. Kung ikaw yan, Panginoon, tawagin mo ako na lumakad sa tubig. Ano ang sabi ng Panginoon Jesus sa kanya? Come! Sabi natin ka. Come! So, ano ginawa ni Peter? Peter stepped out. Now, think about this mga kapatid. 12 po sila mga disipulo na nasa bangka. Pero nag-iisa lang si Pedro ang nag-step out of the boat. Siyempre, hindi naman perfect si Pedro eh. Sabi mo, hindi naman perfect si Pedro. Tayo din naman, hindi naman tayo perfect. Pero hindi tayo fake. Diba? Hindi naman tayo perfect. Wala naman perfect sa atin po dito. Importante, hindi tayo fake. Inaamin natin kung nagkakasala tayo. Diba? Hindi tayo nagtuturo sa ibang tao na sila may kasalanan kung tayo po ay merong kasalanan. Hindi perfect si Pedro, pero sumunod siya sa tawag sa kanya ng ating Panginoong Jesus to come. Peter eventually became afraid. Natakot din naman si Pedro. But, bago mo siya naka-experience po ng takot, na-experience po niya makalakad sa tubig. Can you say amen? Amen. Glory to God. Na-experience niya ang isang supernatural na kakayahan na makalakad siya sa tubig. He walked toward Jesus. Mga kapatid, sometimes criticize po natin si Apostol Pedro dahil po siya ay kulang sa pananampalataya, kaya siya ay lumubog, dahil si Pedro po ay yung dinay na ating Panginoon Jesus na ilang beses. But gusto ko po na manotice ko nito, manotice ko ninyo ito mga kapatid. Peter was the one who got out of the boat. The others, safe sila doon sa bangka, but they stayed in the boat. Maybe God has been telling you, parang tinatawag ka ng ating Panginoon Diyos na lumapit. And you're saying, Lord, give me more confirmation. Tinatawag ka ni Lord. Nag-aalibay ka, Lord, gusto mo ba? Tuwating ka ng confirmation. Lord, video ano naman, Lord? Yung madali naman, Lord? Yung big Asian, Lord? Hindi naman yung mahirap, Lord? Tapos sabihin mo, Lord, alisin mo naman yung mga napakaraming rest. Remove all the rest. But sometimes, kung meron po tayo po ng palataya, ang ibig sabihin po nito, you step before you say. Can you say amen? Kahit hindi mo makikita ang magiging resulta, dapat manampalataya ka muna bago makita ang resulta. Amen? Believe for it and you will see. Can you say amen pa mga kapatid? But, ito pa po yung susunod po na challenge. It is possible to step out of fear and still waste your potential. Oo nga, sumunod ka nga, you step out
out ka nga. Pero, ayaw mo naman gamitin yung talento na meron ka. Ayaw mo naman gamitin yung potential mo. You buried your potential. Pero, wala na naman mangyayari. Oo nga, sumusunod ka nga sa Panginoon Diyos, pero dito lang muna ako. Okay lang sa akin na magpunan ka lang ako muna ng buhay. Okay lang muna na mag-sound check lang ako. Okay lang muna, Lord, na mag-ano lang ako, mag-say-hi lang ako sa mga, mag-invite lang ako sa mga kapatiran natin na pumunta sa church. Pero yung talent na bigay sa iyo, Panginoon, hindi mo naman ginagamit. Mga kapatid, by burying what God has placed inside you, mawala po ang purpose ni Lord sa buhay mo. Can you say amen? So, pang-apat, refuse to bury your gift. Sabi mo, refuse to bury your gift. Anong sasabi sa 1 Peter chapter 4, verse 10? As each of one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Mga kapatid, God has put something inside you. Maybe it's teaching. Amen? Maaaring ba sa atin may potential na magtulong? Maaaring ba sa atin may potential na maging leader? Maaaring yung iba sa atin may potential na natin ay makaka-encourage tayo ng ibang tao. Maging nagiging Barnabas mo tayo or encourager. O maybe, may talento ka sa music. Amen? May talento ka sa music. Maybe it's compassion. Maybe it's organization. Maybe it's creativity. At yung iba naman, maybe yung potential mo ay magaling ka na intercessory prayer, di ba? Maybe it's prayer. Maybe it's serving behind the scenes. Kahit na hindi nakikita ng tao, kahit na behind the scenes lang, ang ginagawa mo sa Panginoon, pero nakikita ni Lord. Can you say amen? Amen. So, never underestimate what God can do with what you have. Can you say amen? Sabihin natin, never underestimate what God can do with what you have. Alam niyo mga kapatid yung istorya naman sa Matthew chapter 25, verse 14 to 30. Pamilya kayo po dito, yung parable of the talents. Diba? Ano po ang sinabi po ng ating Panginoon Diyos sa kwentong ito ng mga servants na nakatanggap po sila ng mga talents. Nakatanggap sila po ng ibang amount ng talents. Yung isa nakatanggap ng 5. Yung isa nakatanggap ng 2. Yung isa naman nakatanggap ng 1. Ang unang dalawang servants use what they receive. Ginamit po nila yung talento na binigay po sa kanila. At the third servant, anong ginawa po ng third servant? Anong ginawa na? Binaon niya. Hindi niya ginamit. Tinago niya. Ang sabi ng master sa kanila, hindi po sinabihan siya ng master na why didn't you have 5? Bakit hindi 5 ang binigay sa iyo? Ang tinanong sa kanya ng master ay, bakit hindi mo ginamit ang binigay sa iyo? O ano ang ginawa mo sa bagay na binigay ko sa iyo? Mga kapatid, God doesn't require you to have somebody else's gift. Amen? Iba-iba po yung gift na natanggap po natin sa ating Panginoon Diyos. Yung iba naman, maraming gift. Yung sa atin naman, minsan kahit na isa lang yung gift na binigay sa atin ni Lord,